Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. Ray Herbal Food Supplement. Dito ka tatagal. Ay herbal na mabisa. At ito po yung anak ko, si Princess Bina Barba. Yan. Noong 2006, nagkasakit po yung anak ko. Hindi po ma-diagnose ng mga doktor kung ano pong sakit ng anak ko. Marami na po akong pinagdalang ospital sa mga private doctor po, tapos sa Mateo General Hospital, sa Provincial Hospital ng Malolos, at ang huli po ay sa PGH. Ganun nga po, yung mga ospital na yon, hindi po malaman kung anong sakit ng anak ko. Kasi mula 2006 po, pabalik-balik po yung mga bukol na tumutubo sa katawan niya. Na namumula, tapos kumikirot, hindi po siya makalakad, hindi siya makatayo. Ito po yung mga record niya mula po noong 2006 hanggang itong 2010. Kung ano-ano lang pong hinuhula nilang sakit. Minsan po, nung una, rayuma raw. Tapos sumunod po, rheumatic fever. Tapos eto pong huli, sa PGH po, yung Behçet's disease daw po. Binigyan ho ako ng mga antibiotic na kung ano-ano. Hindi rin naman ho nakakagaling. Paulit-ulit lang pabalik-balik. Tapos hanggang dumating po yung time na itong 2009, marami na rin pong mga albularyong pinagdalhan ko yung mga anak ko. Wala rin naman pong malaman sila. Iba-iba rin po ang findings. Hindi ko po alam kung saan ko dadalhin talaga para lang gumaling yung anak ko. Nag-aaral po kasi sa BSU, third year college po. Hindi ko na po pinapasok kasi po hindi ho talaga niya kayang lumakad. Wala po naman kami masyadong pinagkakakitaan. 3 po yung anak ko. Kaya nung dito po kasi ako nagtatrabaho kay Mami Litz, nabanggit po ni Mami Litz na meron siyang alam na gamot tungkol sa mga herbal na makakagaling sa anak ko. Hindi po ako nagdalawang isip, dinala ko po dito yung anak ko. Tapos, sa totoo lang po, wala kaming kapera-pera noon. Sabi po sa akin, ito, subukan mo. Sa 1 week po na pag-inom ng anak ko, ng Kings, nakita ko po na may improvement, nakikita ko po sa anak ko. Kaya lang po, talagang sa una po, masakit, buong katawan niya sumasakit, sa pag-ihi, sa pagdumi. At saka minsan po, nahihilo siya. Talagang umiiyak po siya sa akin hanggang hindi kami makatulog gabi-gabi. Dati po, talagang parang feeling ko po nanghihina ako. Tapos, yung utak ko parang litong-lito. Tapos, kung ano-ano nga po yung tumutubo, yan. Yung mga bakas po yan po yung tumutubo na simula po parang tagyawat, tapos lalawak siya. Pulang-pula po. Tapos, kung saan po siya tumubo, dun po sasakit. Tapos kapag sa paa naman po, hindi po talaga ako makalakad. Kapag gusto kong tumayo, hindi ko po magawa. Gagawin ko po, gagapang po. Dati po kasi dami ko na po ininom na antibiotic, mga gamot, tas may mga injection pa po nung nasa ospital ako. Wala, lalo po ako nanghihina. Kaya nung inirekomenda po sa amin yung Kings, talaga pong hindi na ako na kahit anong lasa niyan, iinumin ko, basta gumaling lang ako. Binababad ko po muna sa dila kahit ilang segundo lang, ilang minuto. Tapos po, sabay lulunukin po. Nung pagkainom ko po nun sumasakit yung mga ugat ko para pong yung ini-injection na gamot. Yun po, parang ginigising yung mga ugat ko po. Tapos sa pag-ihi ko, ang hirap-hirap. Sabi ko po, parang hihinga pa ako ng malalim bago ko ilabas yung ihi ko. Tapos yun nga po, yung minsan masasakit yung mga ganito. Minsan di ako makahinga. Kumbaga parang nililinis po. Nung una po, natakot ako. Tapos gusto ko nga po, itigil na eh. Kahit po masakit po, tinuloy ko pa rin po kasi gusto ko po talagang gumaling. Tsaka 4 na taon ko na po itong nararamdaman. Bali, mawawala po siya, tapos babalik, babalik. Siyempre po una, nagpapasalamat po ako kay God. Kasi kung hindi dumating yung Kings, siguro kung hindi niya ginawang halimbawa yan para sa akin, hindi ako gagaling. Tsaka po,
Kaya nga po, minto na ako ng pag-aaral ko kasi parang naisip ko rin po na naging pabigat din ako sa mga kaklase ko kasi pag yung ano po kasi, yung building po kasi namin hanggang 5th floor po. Bali, inaakay nila ako. Parang ang sa akin lang, kahit tinutulungan nila ako, parang ang hirap po kasi parang pabigat na pabigat ako sa kanila. Pero po nung dumating nga po yung sabi ko, sana noon pa dumating para hindi ako natigil. Para hindi rin po ako naging masyadong pabigat sa mama ko. Alam niyo po, noon po inisip ko, sana kunin na ako kasi parang wala po akong silbi, inutil, ganun. Lahat po naisip ko na. Pero po yun nga, binigyan pa pala ako ng pag-asa ni God na gumaling. Kaya salamat po kay God, tapos pati rin din po sa Kings. Siyempre po, masayang-masaya ako. Isa pa, sabi ko nga po, kahit ako ganito lang ang trabaho ko, nakikita ko nung maayos yung anak ko, walang nararamdaman, okay naman po. Naging maligaya po ako nung nawala na yung sakit na dinadala ng anak ko.